Sakit niya. Sakit niya. Sakit ang buko. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Our WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. Sa pangalawang pagkakataon nga ay naglabas ng video si Doc Willie Ong sa kanyang official YouTube account and Facebook page ng ilan sa mga daing at iyak niya sa kanyang sakit na nararanasan ngayon. So matapos nga na makarating kay Mayor Isko Moreno or dating Mayor Isko Moreno ang kalagayan ni Doc Willie Ong bilang kanyang running partner na tumakbo bilang Vice President noon, ay nanghingi po siya ng panalangin para kay Doc Willie Ong. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 Vice Presidential campaign. I got so many bashing. According to Doc Willie Ong, isa sa pinakamalaking bagay or nag-trigger sa kanyang sakit na sarcoma cancer, ang makaramdam po siya ng sobra-sobrang stress dahil po sa lahat ng mga salita or bashing na naranasan niya during the campaign and at the same time hanggang sa ngayon. Dahil marami pa rin po mga Pilipino ang hindi nila maunawaan o hindi maunawaan ni Doc Willie Ong ba't galit na galit sa kanya. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nga malilimutan at nagsilbing malaking trauma para kay Doc Willie Ong ang kanyang naranasan na mga salitang naranasan mula sa mga bashers nang tumakbo siya ng last election bilang Vice Presidente at Presidente si Isko Moreno. So nitong Sabado lang, September 14, nang biglaan ni Doc Willie Ong na isa publiko, no, matapos lumabas ang video nito na ipaaalam na meron siyang abdominal cancer at sumasailalim siya sa chemotherapy. Noong August 29 pa di umano ni-record ni Doc Willie Ong ang video, subalit kahapon niya lang ito inilabas sa social media. Malalim ang pinagsamahan nila Isko at Doc Willie na maging mag-running mate noong tumakbo sa pagkapangulo ang noong 2022 national election. Sa huli ay hindi pinalad ng dalawang manalo, parehas nasa fourth place sina Isko at Doc Willie. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Ang ginawa nyo, binasya na ako ng binas. Sobra loob ko. Ganito nga dinamdam at talaga namang sobrang sakit ang naranasan ni Doc Willie Ong sa kanya pong pagtakbo bilang Vice Presidente. So nanawagan din si Isko sa publiko at pinagdasal na ipagdasal ang sikat na doktor at content creator na malagpasan nitong pinagdaraanang pagsubok. Nalulungkot ako at the same time hoping for his quick recovery. Sabi ko marami nagmamahal sa kanya at umaasa sa mga bagay, mga gabay at payo niya sa kalusugan ng kababayan natin. Sambit pa ni Mr. Isko Moreno sa isang pahayag na inulat ng GMA7. Dugtong pa ng dating alkalde, sinabi kong katatagay niya ang kanyang kalooban at may awa ang Diyos na malagpasan niya ang mga pagsubok na kinaharap niya ngayon. So dahil po dito ay talaga namang nagdurusa ngayon itong si Doc Willie Ong dahil sa pambihirang sakit. Sabi nga po very rare yung sakit na ito. Talagang pinagbubuhusan po nila ng pinansyal, pinagbubuhusan nila ng oras at panahon. Every now and then nagbibigay po ng kanya pong ng kanyang kalagayan si Doc Willie Ong sa kanya pong Facebook at sa kanyang YouTube. Dito niya po inilalabas at pumayag din siya sa lahat ng mga doctors na gamitin siya bilang example para ipaliwanag kung anong klase ng sakit meron siya ngayon. Ngunit meron po siyang isang panawagan na ito po'y binanggit niya sa kanya pong latest uploads or latest video po sa YouTube na sinabi niya na talagang gusto niya pong maging isang politician. Gusto niya pong tumakbong muli sa susunod na halalan, pero sinabi po ng doktor niya na mukhang hindi niya nakakayanin pang tumakbo. Marami na rin mga iba't ibang mga pangitain si Doc Willie Ong, panoorin natin ito. May isang nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much?
ito yung malaking aral po para sa lahat ng mga bashers, na kung saan dapat po ay mas maging maingat po tayo sa pagbabanggit at pagbibigay ng mga negatibong komento, lalo-lalo na po sa mga taong na hindi natin alam kung ano po yung kanilang pinagdadaanan. Example po si Doc Willie Ong sa hindi talaga niya nakayanan ang ilan sa mga mabibigat at talaga namang sobra-sobrang mga salita na kanyang naranasan mula sa mga bashers. Pero sa kabila nito, inamin niya na talagang mahal na mahal niya ang lahat ng mga Pinoy, ang lahat ng mga Pilipino, at wala po siyang ibang nais kundi tumulong. Kaya naman pinangako niya na kung siya bibigyan pa ng pagkakataon ay nais niya pong tumakbo bilang isa sa mga government officials, As he undergoes chemotherapy for his abdominal cancer, Doc Willie Ong has turned to the Lord for his recovery so he can do more to help fellow Filipino. Until my last breath, I will help our poor Filipinos. But first, I ask God for a miracle. Please heal this 16-centimeter inoperable sarcoma. Give me some more time on earth to prove myself. Amen. He said in a Facebook post. Doc Willie Ong, a former vice presidential candidate, announced his cancer diagnosis in Facebook video over this weekend. Message of support and sympathize have been pouring in for Ong, a social media star known for his health advice and medical mission. In a Facebook post, Ong revealed that his doctors found very big and aggressive sarcoma nestled between his heart and spine. Amid the outpouring of support, Doc Willie Ong extended his gratitude to everyone praying for his health. Sabi niya, my deepest thanks to the Filipino people. I can feel your love and concern even miles away. Thanks for all the kind thoughts. I love you all, he said. Despite the overwhelming challenge, Doc Willie Ong stands strong, ready to fight, but it is also at peace with his faith. He also acknowledged stress played on a role in his condition, saying he was affected by online bashing he received from haters. If you can feel that the people around you love, you want to go on and fight this challenge for them. But if you feel that people hate you, then what is the reason for going on? He commented on Facebook. So tila baga nagkaroon na po ng linaw ang tunay na kalagayan ngayon ni Doc Willie Ong. At ang kanya nga pong payo sa ilang mga content creators, sa lahat ng mga Facebook users, na don't read comments, kasi nga 'di ba ito yung naging malaking effect sa kanya. Kaya po todo-todo yung stress na naramdaman niya at naranasan na siyang nag-trigger dun sa sakit niya. Sabi niya nga yung sakit niya po ngayon ay masasabi niyang traidor dahil kung iisipin po ninyo at kung i-assess natin, si Doc Willie Ong po ay sa doctor. Siya po ay clean living siya wala po siyang bisyo at kung ano-ano pa. And at the same time, healthy living din po si Doc Willie Ong. Pero bakit naranasan niya pa rin yung ganitong sakit? So, ibig sabihin lang niyan na kahit ano pong ingat natin, ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!